Mga mahal ko, nandito na naman ako para patulugin kayo. Ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang nakakakilabot na panonood ng mga pelikula sa serye ng Asterisk The Conjuring. Pero bago magsimula ang kwento, gusto ko munang ikwento ang pinagmulan ng Ultimate Boss sa pelikulang ito. Ayon sa mga kwento sa Mexico, may isang babaeng ang pangalan ay La Llorona. Ang kanyang angkan ay nanirahan sa tabi ng ilog at uyak sa Puebla sa loob ng maraming henerasyon. Pero si La Llorona ay umibig sa isang Espanyol na kolonyalista. Magkaiba man ang kanilang antas sa lipunan, lihim pa rin silang nagmamahalan. Nang magdalang tao si La Llorona sa anak ng lalaki, hindi niya inaasahan na hindi pala maaasahan ng lalaki at tinanggihan ng anak nila, at palihim na iniwan at pinabayaan si La Llorona. Dahil dito, nawalan ng pag-asa si La Llorona, at nawala sa katinoan. Akala niya ay dahil ito sa pagdating ng mga anak, at tuluyan niyang nilunod ang dalawang anak sa ilog. Ngunit nang magbalik ang kanyang ulirat, nagsisi si La Llorona. Hindi niya kayang harapin ang pagkamatay ng kanyang mga anak, kaya tumalon din siya sa ilog para makasama ang mga ito. Dahil sa matinding hinanakit na dala niya sa pagkamatay, ang kanyang kaluluwa ay hindi nakakahanap ng kapayapaan. Mula noon, nakikita ng mga tao ang isang babaeng nakaputing damit pangkasal, naggala-gala sa pampang ng ilog at sa mga eskinita ng syudad. Umiiyak na hinahanap ang nawawalang anak, hanggang sa tawagin siyang La Llorona ng mga taga-roong. Ang legendang ito ay sumasalamin sa kalagayan noon sa ilalim ng pananakop ng mga Espanyol, kung saan ang mga babaeng Indian ay ginagamit na panganganak at pagkatapos ay iniiwan. Si La Llorona ang naging pangkalahatang tawag sa mga babaeng ito na nakaranas ng kalungkutan. At ito ang pinagmulan ng inspirasyon ng pelikulang ito. Nang maglaon, habang nagbabrowse si James Wan sa mga video platform, nakita ko si Chavez noong siya'y isang ordinaryong tao pa lamang. Sumikat ang kanyang horror short film na Dalaga. At dahil dito, napansin ni James Wan ang kanyang talento. Dahil dito, nakuha ni Chavez ang oportunidad na mag-direct ng The Curse of the Whipping Woman. At natapos na niya ang kanyang unang full-length film bilang direktor. Sige, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Simula na ang pelikula. Ang bidang babae, si Ana, ay isang single mother. Ang kanyang pangunahing trabaho ay ang pagtulong sa mga menor de edad. Bigla na lang tumawag ang principal sa supervisor ng araw na iyon. Sabi niya, ilang araw nang hindi pumapasok sa paaralan ang isang bata sa komunidad. Kaya naman pinapunta niya si Ana kasama ang isang pulis para mag-check sa bahay. Ngunit nang kumatok ang dalawa sa pinto, isang babaeng puno ng takot ang nagsabi na ang kanyang anak ay ligtas. At pagkatapos ay isinara niya ang pinto sa mukha ni Ana. Pero dahil sa regulasyon ng komunidad, kailangang makapasok si Ana sa loob para ma-check ang kaligtasan ng bata, kaya napagkasunduan na manatili na lang ang pulis sa labas at maghintay. Pagkatapos niyang masuri at makitang walang problema, aalis na siya agad. Ngunit pagkapasok ni Ana sa loob, mas lalong natakot ang babae. Puno ng takot ang mukha niya. Paulit-ulit siyang bumubulong. Naririnig mo ang iyak niya. Ang iyak niya. Ngunit noon ay hindi maintindihan ni Ana ang sinasabi nito. Samantala, habang tumatakbo ang babae sa kabilang silid, sinimulan ng hanapin ni Ana ang mga bata sa silid. Nang bigla niyang mapansin ang isang pinto na puno ng mga simbolo ng mata, dahan-dahan siyang lumapit. Isang pintong may zipper. At dahan-daang dinaikit ang tenga niya roon. Nariyan kaya ang dalawang batang nawawala. Ngunit lumapit ang babae na may hawak na patalim mula sa kusina. Pinagbawalan niya si Ana na makialam at umalis na. Pero hindi natakot si Ana. Bagkus ay napansin niya ang susi sa dibdib ng babae. At nang makita ng babae na ayaw pa rin itong umalis, agad siyang sumugod para takutin si Ana. Ngunit biglang dumating ang tiktik dahil sa narinig na ingay. At agad na kinontrol ang babae mula sa likuran. Samantala, inagaw ni Ana ang susi sa dibdib ng babae. Alam ng babae na malalagay siya sa panganib kaya't paulit-ulit siyang sumigaw. Pagkatapos na lang ng gabing ito, pakisamahan mo na lang ako. Pagkatapos na lang ng gabing ito, malinaw na may tinatago ang babae. Pero hindi pinakinggan ni Ana ang paliwanag nito. Diretso niyang binuksan ang nakakandadong pinto. Madilim sa loob, wala siyang makita. Pero nang buksan ni Ana ang ilaw, nandoon nga pala ang dalawang batang nawawala. Pero ang kakaiba, sinabi ng mga bata sa kanya, isara niyo po ang pinto. Sasaktan niya kami. Akala ni Ana, inaabuso ng babae ang mga anak nito. Kaya naman kinuha niya agad ang dalawa at dinala sa bahay ampunan. At sinabihan na ligtas na sila roon at walang sino man ang sasaktan pa sa kanila. Pero parang hindi naman sila masaya. Para silang mga ina,
Puno ng kalungkutan ang mga mukha. Nakita ni Ana ang paso sa braso ng nakababatang kapatid. Akala niya ay gawa iyon ng nanay ng bata. Ngunit ang bata ay nagsabing ibang babae ang gumawa noon. At hindi sila ligtas kahit saan man sila magpunta. Ngunit noon ay hindi pa naiintindihan ni Ana ang sinabi ng bata. At hindi niya alam na dahil sa kanya ay mamamatay ang dalawang bata. Gabi na. Biglang nagising ang nakatulog na nakababatang kapatid. Nakatayo na rin pala ang kuya sa may pintuan ng kwarto. Mahinang tumawag siya ng 2 beses sa kuya niya. Pero hindi lang siya pinansin nito. At tuluyan pang lumabas. Ang kakaiba, nang makalabas ang bata sa kwarto, ay muling sumulpot ang kuya sa dulo ng pasilyo. Pero nang habulin niya ito, nakatayo na naman si kuya sa dulo ng kabilang pasilyo. Natatakot man ang batang lalaki, ngunit naglakas loob pa rin siyang habulin ito. Mabuti na lang at hindi naman kalayuan ang tinakbo ni kuya. Pagpatay ng ilaw, biglang itinuro ni kuya ang salamin na nakasabit sa dingding gamit ang daliri niya. Dahan-dahan namang lumingon ang nakababatang kapatid. At may nakita siyang isang babaeng nakaputing damit na dahan-daang papalapit. Sumunod na nabasag ang salamin. Nang mga oras na iyon, may isang patak ng tubig ang tumulo sa harapan ng bata, at nang yumuko siya. Bigla. Agad. Ang natutulog na si Ana ay nakatanggap ng balita tungkol sa 2 batang lalaking nalunod. Agad siyang nagmaneho papunta sa ilog kasama ang kanyang 2 anak, ngunit para hindi makita ng kanyang anak na lalaki at anak na babae ang masakit na pangyayari, pinagbilinan pa rin ni Ana ang anak na huwag bumaba ng sasakyan. Pagkatapos ay tulala siyang pumunta sa tabi ng katawan. Sinabi ni Mang Itim kay Ana, na wala ng buhay ang 2 bata nang matagpuan. Pero hindi matanggap ni Ana ang lahat ng ito. Dahil nangako siya sa mga bata na pananatilihin niya ang kanilang kaligtasan. Dumating na rin ang nanay ng mga bata sa pinangyarihan. Paulit-ulit niyang sinasabi, hulihin ninyo siya, siya ang may gawa. Sinabi pa nga niyang sinubukan niyang pigilan ang kalaban. Pero dahil hindi siya pinaniwalaan ni Ana, napalaya niya ang kalaban. Lalo tuloy naguluhan si Ana. Tinanong niya ang babae kung sino ba talaga ang pinipigilan nito. Hanggang sa banggitin ng babae ang isang pangalan, La Llorona. Tapos, habang naguguluhan si Ana, dinakip ang babae at inakusahang pumatay sa anak nito. Pero ang hindi inaasahan ni Ana, kasunod ng pagkamatay ng 2 bata, ang La Llorona na sinasabi ng babae ay pinagbantaan na ang kanyang anak. Si Xiaomo naman ay palihim na tumakbo pababa ng sasakyan. Nakita niya sa likod ng rehas ang 2 batang nalunod. Ngunit bigla na lamang siyang nakarinig ng isang umiiyak sa likuran niya. Lumingon si Xiaomo at dahan-daang lumapit. Nakita niya ang isang babaeng nakaputing damit na nakaupo sa isang sulok. Mukhang napansin din siya ng lalaki. Kaya tumayo ito at dahan-daang lumapit sa bata. Bigla. Aray, nagulat ako. Nawala rin sa sarili si Xiaomo. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa sasakyan ng nanay niya. Pilit niyang pinapalo ang bintana ng sasakyan para gisingin ang ate niya. Pero pagkapasok pa lang sa sasakyan, bigla na lang sumulpot si La Llorona sa harapan niya. Dahil sa takot, napahiyaw si Xiaomo. Ang ate niyang si Xiaoyu ay biglang natulala. Anong kalokohan ba yan, kapatid? Pero hindi pa nakakapagpaliwanag si Xiaomo. Biglang umikot ang switch ng bintana ng sasakyan. Kinilabutan ng bata. Dali-dali siyang lumapit at pilit na hinawakan ang switch. At malakas na isinara ulit ang bintana ng sasakyan. Pero hindi binigyan ni La Llorona ng pahinga. Muli siyang pumunta sa tabi ng bintana ng passenger seat at pinaglaruan ang switch. Para bang hindi titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Wala nang nagawa si Xiaomo kundi makipag-agawan muli sa switch. Pero ng mga oras na iyon, bigla. Yakap sa mga alaga. Nakita ni Ana ang takot na mga mukha ng anak niyang lalaki at babae. Gusto niya silang tanungin kung ano ba talaga ang nangyari. Pero marahil ayaw nilang mag-alala ang kanilang ina. Kaya hindi nila sinabi kay Ana ang lahat ng nangyari kanina. Kinabukasan, pumunta si Ana sa sementeryo ng palihim. Mula sa malayo ay nagbigay siya ng pagdadalamhati sa 2 batang lalaking pumanaw. Nang mga sandaling iyon ay lumapit si Pari Perez mula sa pelikulang Asterisk Annabelle. Sabi nila, mangkukulam daw ang lalaking nasa kabila, at ang usok daw na ginagamit niya ay nakakaalis ng masasamang espiritu sa mga tinutuluyan nito. Parang ang pari ay marami ng alam na mga kwento. Kaya naman agad siyang tinanong ni Ana kung kilala niya ba ang pangalang La Llorona.
At sinabi nga ng pari kay Ana ang kwento nila Llorona. Pero ang pinaka-importante raw, ay kinukuha ng babaeng iyon ang mga anak ng iba para maging kapalit. Kaya naman noong bata pa kami, lagi kaming tinuturuan ng mga nakatatanda na maging masunurin. Kundi ay dadalhin ka nila Llorona. Pero teka, hulaan mo. Nang marinig ni Ana ang pari, sabi niya, alamat lang naman iyon. Tinanggihan pa nga niya ang ibinigay na krusipiho ng pari, pero hindi alam ni Ana, na ang anak niya ay pinagmamasdan na pala nila Llorona. Ang bata, dala ang bagong payong, ay pumunta sa bakuran, para maramdaman ang ulan sa payong. Dahan-dahan niyang itinulak ang payong, ngunit isang kakaibang pangyayari ang sumunod. Parang may babaeng nakatayo sa kabilang panig ng payong, ngunit nang itaas ni Xiaoyu ang payong, biglang nawala ang babae sa kabilang panig. Naguguluhan si Xiaoyu. Biglang hamangin ng malakas, at inilipad ang payong na hawak ng dalaga. Ang mas kakaiba, basta't lalapit ang isda, kusang gagalaw ang payong palapit sa gilid ng pool ng ilang hakbang, hanggang sa tuluyan nitong may lapit ang isda sa tabi ng pool. Nang hawakan na ng babae ang payong, bigla. Nang umuwi si Ana, naabutan niyang nagtatago ang anak niya sa may bay window, nanginginig sa takot. Gusto niyang malaman kung paano natamo ng anak niya ang sugat sa braso. Pero ayaw naman siyang takutin ng bata ang kanyang ina. Kaya nagsinungaling siya at sinabing nadulas lang siya. Nang mga oras na iyon, kumatok si Xiaomo, ang anak niya, sa pinto, at sinabing may isang matandang kaibigan daw ng nanay niya ang pumunta sa bahay para puntahan siya. Sinabi ni Lao Hei kay Ana, na wala silang sapat na ebidensya para mapatunayan na si Patricia ang pumatay sa anak niya. Dahil maraming tao ang makakapagpatunay na wala si Patricia sa lugar ng krimen noon. Kaya umaasa silang makakapaglaan si Ana ng oras para dalawin si Patricia. Dahil silang lahat ay mga single mother, marahil ay mas maiintindihan nila ang iniisip ng isa't isa. Pagkaalis ni Lao Hei, umupo si Ana sa kama at tiningnan ang mga larawan ng dalawang bata. Nang mga oras na iyon, ang kabayo sa silid ng mga bata ay nagsimulang gumalaw ng mag-isa. Narinig ni Ana ang pagguguhit ng kabayo. Dahan-dahan siyang bumaba. Ngunit habang dumadaan siya sa kusina, muling may narinig siyang ingay mula sa pintuan ng katabing silid. Lumingon siya. Paulit-ulit na nagsasara at nagbubukas ang pinto. Ngunit hindi ito pinansin ni Ana sa mga oras na iyon. Ipinagpatuloy niya ang pagbukas ng pinto at pagpasok. Ngunit nakita niya si Xiaomo, ang kanyang anak, na nakatayo sa labas ng sala. Hawak-hawak niya ang pintuan at paulit-ulit itong binubuksan at sinasara. Natakot si Ana na magulat ang kanyang anak. Mahinang tinatawag ni Gan si Xiaomo. Ngunit ng mga sandaling iyon, bigla,